Noong unang panahon, sa bahay na malapit sa kagubatan, nakatira ang isang batang babae na may ginintuang buhok. Ang pangalan niya ay Goldilocks. Napakaganda ng kanyang kulot na buhok na lahat ng makakita sa kanya ay humahanga. Ngunit sa kabila ng pagiging marikit, siya ay isang malikot at makulit na bata. Sa tuwing lalabas siya para maglaro, pinapaalalahanan siya ng kanyang nanay. "Anak, dyan ka lang sa bakuran at huwag kang pupunta sa kakahuyan." Doon sa liblib ng kagubatan, may isang bahay na tinitirhan ng isang pamilya ng oso. Isang tatay na oso na matipuno, isang nanay na oso na katamtaman ng laki, at isang batang oso. Maagang nagigising si Mama Bear upang maghanda ng lugaw. Isang umaga, nagising si Baby Bear na mas maaga kaysa sa dati. Gusto na niyang kainin ang kanyang lugaw pero masyado pa itong mainit. Mama, pwede pa tayong maglakad-lakad muna sa gubat hanggang sa lumamig ang lugaw? Iniwan ni na Mama Bear, Papa Bear at Baby Bear ang kanilang almusal at namasyal muna. Samantala, si Goldilocks ay nasa bakuran habang naghihintay maihanda ng kanyang ina ang agahan. Ngunit naiinip siyang maglarong mag-isa. Gusto niyang malaman kung ano ang meron sa kagubatan. Ano kaya ang mangyayari kung mamamasyal lang ako? Tumingin siya sa paligid. Nang makitang walang tao, tumakbo siya papunta sa kagubatan. Nang mapagod siya, huminto siya at tumingin sa paligid. Ang ganda pala ng kagubatan. Ang mga bulaklak, puno, bakit di ako napunta dito dati? Naglakad pa siya sa liblib ng kagubatan. Samantala, habang naglalakad rin ang pamilyang oso, nakita ni Baby Bear ang isang bahay pukyutan sa puno. Ang laki ng bahay pukyutan! Sigurado akong puno ito ng pulot. Papa, pwede ba tayong kumain ng pulot? Hindi pwede, anak. Sa mga bubuyog yan. Tahanan nila ang pukyutan. Hindi tayo pwedeng basta na lang papasok sa bahay ng sinuman at kainin ang pagkain nila. Tama po kayo. Umuwi na lang tayo. Gusto ko nang mag-almusal. Samantala, dahil sa tagal ng paglalakad, napagtanto ni Goldilocks na naliligaw na siya. Sinubukan niyang bumalik, ngunit hindi na niya matandaan ang pinanggalingan niya. Pagod na siya at nagugutom. Halos maluha-luha na siya sa pagod. Lumakad pa siya ng kaunti. At sa dulo ng daan ay natanaw niya ang bahay ng pamilyang oso sa gitna ng kakahuyan. Tahimik na lumapit siya sa bahay. Inikot niya ang paligid nito, ngunit wala siyang makitang tao. Kumatok siya sa pinto, ngunit walang nagbukas. Pagkatapos ay sumilip siya sa bintana. Nakita niya ang 3 mainit na lugaw sa mesa. Bumalik siya sa pintuan at kumatok siya ng mas malakas. Bumukas ang pinto. Tuwang-tuwa si Goldilocks. Tumingin siya sa loob at tumawag. "Tao po!" Nang walang sumagot, pumasok siya. Lumapit siya sa mesa na may 3 mangkok ng lugaw. Isang malaki, isang katamtama ng laki, at isang maliit. Dahil gutom na siya, gusto niyang kumain mula sa malaking mangkok. Ngunit nang sumubo siya ng isang kutsarang lugaw, napaso ang bibig niya dahil sobrang mainit pa ang lugaw. Tumikim naman siya sa mangkok na nasa gitna. Pero ayaw niyang kainin ito dahil masyado namang malamig. Ay, malamig na! At sa huli ay tumikim siya mula sa pinakamaliit na mangkok. Hindi malamig pero hindi masyadong mainit. Sakto lang sa gusto ko. Kaya kinain niya lahat ang lugaw sa pinakamaliit na mangkok. Nang matapos niya ang agahan at pakiramdam ay busog na siya, nais niyang maupo sa harap ng tsimeneya upang magpahinga sandali. Ang isa sa 3 mga upuan ay malaki, ang isa ay katamtaman ng laki at isang maliit.
Una niyang nilapitan ng malaki, pero sa taas ay hindi niya ito maakyat. Sinubukan niya ang nasa gitna, pero matigas naman ang upuan nito. Hindi siya komportable. Sa huli ay naupo siya sa pinakamaliit. Ang isang ito ay komportable at eksakto sa sukat niya. Ngunit nasira ang upuan at bumagsak siya sa sahig. Nagkahiwa-hiwalay ang upuan at hindi alam ni Goldilocks kung ano ang gagawin. Nagpunta naman siya sa kwarto at doon ay may 3 kama. Isang malaki, isang katamtaman ng sukat at isang maliit. Una niyang hinigaan ang malaking kama. Masyadong malaki ito para sa kanya at matigas ang higaan. Ang pangalawa ay medyo malaki lang sa kanya, pero masyado namang malambot. Kaya doon siya humiga sa pangatlo at pinakamaliit na kama. Ang isang ito ay eksakto sa sukat niya at napaka-komportable. Kaya doon nakatulog kaagad si Goldilocks. Habang natutulog si Goldilocks, pauwi na ang pamilyang oso. Si Papa Bear ay may dalang mga kahoy na panggatong. Sariwang prutas naman ang dala ni Mama Bear. At si Baby Bear ay hindi na makapaghintay na kainin ang lugaw niya. Nang makarating sila sa bahay, dumiretso sila sa hapagkainan. May nahalata si Papa Bear sa kanyang mangkok. May tumikim sa aking lugaw. Napatingin tuloy si Mama Bear sa kanyang mangkok. May tumikim din sa lugaw ko. At nang tingnan ni Baby Bear ang kanyang mangkok, napaiyak siya. May tumikim din sa lugaw ko. Pero tila tinikman, inubos niya lahat. Tumayo sila at tumingin sa paligid. Napansin ni Papa Bear ang kanyang upuan sa harap ng tsimeneya. May umupo sa aking silya. Tignan niyo, naiba ang pwesto. Tapos, si Mama Bear naman ang nagreklamo. May gumamit rin ng upuan ko. At tulad ng inaasahan, umiyak si Baby Bear sa nakita. May umupo din sa silya ko. At sinira pa to. Naisip ng pamilyang oso na tingnan ang kwarto. May umiga sa aking kama. Tignan niyo, nawala sa ayos. May humiga rin sa kama ko. May humiga rin sa kama ko. At nandito pa rin siya ngayon, natutulog. Nilapitan ni Papa Bear ang kama ni Baby Bear at nakita na talagang may natutulog sa maliit na kama. Dahan-dahan niyang inangat ang kumot. Nagulat sila nang makita ang isang batang babae na tulog na tulog. Anong ginagawa na isang batang babae sa bahay natin? Palisin mo ang batang babae na yun sa kama ko, Papa. Nagising si Goldilocks sa iyak ni Baby Bear. Nagitla siya na 3 oso ang nasa harap niya. Sa takot ay napatakbo siya palabas ng kwarto. Mabilis siyang lumabas ng bahay at tumakbo ng hindi lumilingon. Humihingal na siya sa katatakbo pero hindi siya tumigil. Sa sandaling yun, nakita niya ang kanyang mga magulang na pumunta sa kagubatan para hanapin siya dahil umalis siya ng bahay nang hindi nagpapaalam. Masayang-masaya si Goldilocks nang makita sila. Tumakbo siya, niyakap ang kanyang ina. Nanay! Sobrang nag-alala kami. Nasaktan ka ba? Magiging masunuri na po ako. Hindi na ako alis nang hindi nagpapaalam sa inyo. Mahigpit na niyakap ni Goldilocks ang mga magulang. Mula sa araw na yon, tulad ng ipinangako niya, palagi siyang nakikinig sa kanyang ina at hindi na gumagawa ng walang pahintulot. Nanatili siyang isang napakabait na bata. Isang araw,
Sa isang maaliwalas na kagubatan, ang batang si Cheppy at ang kaibigan niyang si Teddy Bear ay sinusubukang pagalawin ng mga dahon sa lupa sa pamamagitan ng pag-ihip. Oh, nanalo ako! Nanalo ako! Teka lang kaibigan kong oso, sabay na lumipad ang mga dahon natin at lumapag sa parehong lugar. Tingnan mo oh. Ay, oo nga. Eh di, pareho tayong nanalo? Oo, 2-2. Gustong-gustong kasama ni Cheppy ang kaibigang oso. Sa tuwing magugutom siya, uuwi siya sa kanyang mga magulang at magkakasama silang kakain ng mga prutas ng kagubatan. Sa loob ng maraming siglo, nanirahan sa kagubatan ng mga ninuno ni Cheppy kasama ang mga hayop. Kaya ang mga kapitbahay nila ay isang giraffe at isang leon. May mga araw na nakaugalian nilang yakapin ng mga puno at sa pamamasyal ni Cheppy, habang niyayakap ang bawat punong madaanan niya, nakarinig siya ng kakaibang iyak. Maingat siyang naglakad, nakikinig kung saan nanggagaling ang tunog at sa wakas ay nakita niya ang isang bata na umiiyak. Ho! Sumaiyo ang pagbati ng kagubatan at hangin. Ha? Sino ka? Ano ibig sabihin ng ho? Lahat ng narito ay aking tahanan at ganito kami bumabati. Ho! Os? Nakatira ka sa kagubatan? Oo, ako si Cheppy. Ikaw, anong pangalan mo? Coco. Pero hindi ko gusto ang pangalan ko. Coco? Ang ganda naman. Sa wika ng kagubatan, ang ibig sabihin ng Coco ay mabituin na gabi. Talaga? Oo, ang pangalan ko naman ay Hango sa diwata na may kumikinang na pakpak. Alam mo, diwata na may makinang na pakpak. Naliligaw ako. Namamasyal kami ng pamilya ko sa kagubatan pero napahiwalay ako. Siguradong hinahanap na nila ako. Pwede mo ba akong tulungan? Waki-guki! Ano? Ibig kong sabihin, syempre tutulong ako. Walang mas nakakaalam sa kagubatang ito kesa sa akin. Nagsimulang maglakad sina Cheppy at Coco sa kagubatan. Paano ka nakakalakad ng walang sapatos? Di ba masakit sa paa? Sapatos? Ano yun? Tulad ng suot ko. Tingnan mo. Para hindi ka matinik sa paa. Aha! Paka-paka ang tinutukoy mo. Hindi kami nagsusuot ng paka-paka sa mga araw ng pagyakap sa puno. Dahil ang ating mga paa ay kaibigan ng lupa. Labis na humanga si Coco sa buhay ng kanyang bagong kaibigan. Tulad ni Cheppy, yumayakap na rin siya sa mga puno. Pagkaraan ng ilang sandali, isang itim na panther ang lumitaw sa harap nila. Ah! May panther! Tumakbo na tayo! Habang takot na umaakyat si Coco sa puno, napahagik-gik naman si Cheppy. Ano pang hinihintay mo, Cheppy? Takbo na, baka mahuli ka niya. Kalmadong lumapit si Cheppy sa panther at binulungan ito. Niyakap niya ang panther at sumakay sa likod nito. Hindi makapaniwala si Coco sa kanyang nakita. Tutulungan tayo ni Panther muna. Mas mabilis nating mahahanap ang pamilya mo kung magkakasama tayong kikilos. Kahit kinakabahan, dahang-dahang lumapit si Coco sa Panther na si Muna. Hinalikan ni Muna ang pisngi ni Coco. Kapag gusto mong tumigil, sumigaw ka lang ng pakuna. Sakay sina Cheppy at Coco, napakabilis ng takbo ng Panther na lahat ng salagubang na madaanan nila ay natatangay ng hangin at napapabaligtad. Maya-maya, nakarinig si Cheppy ng himig habang tumatakbo si Panther muna sa masukal na kagubatan. May narinig akong fay-fay. Magdahan-dahan tayo. Bakuna! Dahang-dahang huminto si Panther muna. Ano ibig sabihin ng fay-fay? Shh! Himig ang ibig sabihin ng fay-fay sa wikang kagubatan. Habang tahimik na naglalakad sina Cheppy at Coco, nakita nila ang isang higanting oso.
Yan. Oo, isang oso. Hindi. Yan ay aking harmonika. Harmonika? Ano yun? Yung instrumentong pangmusika na hawak ng oso. Nakakagawa siya ng himig dito. Ibig kong sabihin ay fai-fai. Baka nandito sa paligid ang pamilya ko, Chepi. Lumapit si Chepi sa higanting oso at tinanong kung saan niya nakuha ang harmonika. Sinabi ng oso na napulot niya ito sa papuntang sapa. Puntahan natin ang bati-bati, Coco. Halika na! Ano? Oh, kailangan mong matutunan ang wika ng kagubatan, Coco. Sumakay uli sina Chepi at Coco kay Panther muna at nagtungo sila sa daan patungo sa sapa, ang tinutukoy na bati-bati. Maya-maya, narinig ni Coco ang sigaw ng mga magulang niya. Tulong! May tao ba dyan? Pakiusap! Tulungan niyo kami! Boses yun ng nanay at tatay ko. Bilisan natin. Sa wakas ay narating nila ang gilid ng maputik na sapa. Naroon nga ang nanay at tatay ni Coco, ngunit lumulubog sila sa kumunoy. Nanay! Tatay! Coco! Naku, Coco! May panther sa likod mo! Huwag ka pong mag-alala. Tutulungan ka namin. Nakita ni Chepi ang isang kaibigang unggoy na nakatingin sa kanila sa itaas ng puno. Ho! Maymay! Pwede mo ba akong hagisan ng mahabang mapaya? Humingi siya ng mahaba at matibay na lubid. Anong ibig sabihin ng mapaya? Ibinigay ng unggoy kay Chepi ang pinakamatibay na lubid. Hinawakan ni na Panther muna, Chepi at Coco ang dulo ng lubid at inihagis naman ang kabilang dulo sa magulang ni Coco at pinagtulungan nilang iligtas sila sa kumunoy. Agad-agad na niyakap ni Coco ang kanyang mga magulang. Natakot ako na hindi ko na kayo makikita pa. Masaya si Chepi na makitang magkakasamang muli ang pamilyang ito. Hindi mo ba kami papakilala sa kakaiba mong kaibigan, Coco? Hindi naman siya kakaiba. Siya ay diwata na may kumikinang na pakpak. Pero kaibigan niya ang mga hayop at marunong siya ng wika ng kagubatan. Ikinagagalak ko pong makilala kayo. Sana magkita ulit tayo balang araw. Huwag mo nang kalimutan magsuot ng paka-paka, ha? Sumakay si Chepi kay Panther muna at umalis na. Paalam, Coco! Mabituing gabi! Habang pauwi si Coco at kanyang pamilya, nasa isip pa rin niya ang mahiwagang kagubatang ito. Pagdating niya sa bahay, pumasok agad siya sa kwarto at sa kanyang mesa, isinulat niya sa kanyang tala-arawan ang mga salitang natutunan niya sa wikang kagubatan. Dahil nauunawaan niya na ang pag-aaral ng ibang wika ay pag-aaral ng ibang buhay. Ho!